kahit mundo, kahit munting kagalawan luwa ay sari-sari. Basta naman oh! Dapat ka mamatay! Pico! Anak ko! Paano mo naman nasabi na para sa yung mga binibitawan kong salita? Nay! Mag-ingat sa Ibarra. Hinintayin ko. Buenas noches sa iyo, Padre. Gayon din sa inyo, mga Ginoo at Binibini. Kinararangal ko nga pala ipakilala sa inyo si Don Crisostomo Ibarra, anak ng aking kaibigan na si Don Rafael Ibarra. Kararating lamang niya galing sa Europa. Kinararangal kong makita kayong lahat. Aba, narito pala si Padre Damaso, ang matalik na kaibigan ng aking ama. Mi alegro de verle, Padre Damaso. No se equivoca, senyor. Ako nga si Padre Damaso, pero kailanman hindi ko naging kaibigan ng iyong ama. Ipagpatawad niyo kung ako may nagkamali. Kayo ba talagang anak ni Don Rafael Ibarra? Ako nga po, Ginoo. Maligayang pagbabalik, Don Crisostomo. Nakasama at nakilala ko na ang iyong ama at aking masasabi ay siya'y tunay na marangal na tao. Nararapat lamang na siya ay kilalanin. Sana ay mas maging mapalad ka kasi sa iyong ama. Ginoo, maraming salamat sa pagbibigay puri sa aking ama. Tila ay nawalan ako ng tinik sa aking dibdib. Magandang gabi sa inyo, mga Ginoo at Binibini. Nakahanda na po ang inyong hapunan. Higod. Bakit leg lamang ang tinala sa akin? Don Crisostomo, ¿cuántos años estuviste perdido en Filipinas? Siguro ho, mga 7 taon. Hindi niyo ba nalimutan ang Pilipinas? Matagal-tagal din na 7 taon. Hindi mangyayari iyon. Lagi kong aalalahanin ang lupang aking sinilangan. Anong ibig mong sabihin? Mahigit 1 taon akong hindi nakakabisita sa Pilipinas. Ni hindi ko man lang alam kung kailan namatay ang aking ama. Nasaan nga ba kayo noon at hindi man lang magpadala ng telegrama? Nung kami ikasal, nagpadala ako ng telegrama sa Espanya. Hindi niyo ba natanggap iyon? Malamang ay nasa alamin niya ako ng mga oras na yon. At sa pulong niya sakop ng Russia nitong mga huling 2 taon. Kung gayon ay marami ka rin mga nakilala doon. Wala ho ako masyadong nakilala doon, sapagkat doon ay hindi ako nagsasalita ng Kastila. Maliban na lamang kung kaharap ko ang konsulado. Kung gayon ay, paano kayo nagkikipag-usap roon? Ginagamit ko ang wika ng aking bayan, ang wikang Filipino. Niloy, marami na kayo napuntahang bansa doon, Ibarra. Ngunit, alin sa mga bansa ngayon na labis mong naibigan? Bago ako pumunta sa isang lugar, ay pinag-aaralan ko muna ang kasaysayan nito. Lagi kong napapansin ang kasaganahan ng isang bayan ay may kaugnayan sa kalayaan. Yun lamang ba ang iyong natutunan? Nagsayang ka lang ng salapi sa iyong paglalakbay. Inkluso o ninyo, alam ang sinasabi mo. Lo siento por todos. Kung inakala mo ako'y musmus pa rin kagaya nung kayo nagkasalo ng aking ama. Senyores y senyoras, hayaan niyo akong mapagpaalam na sapagkat ako ay marami pang dapat gawin. Mga Ginoo at Binibini, sa ngalan ng Espanya at Pilipinas. Pupunta ho ako dito bukas. Sadyang may kailangan lamang akong gawin. Lo has visto? Akala mo kung sino umakasta? Ito ba ang bunga ng pag-aaral sa Europa? Kung ako ang masusunod, pagbabawalan kong mag-aaral ang mga batang Indio sa Europa. Porque tiene un mal efecto. Hijo, naway magsilbing aral sa inyo ang sinapit ng ito. Malapit sa puso niyo ang aking ama. Maaari ba pero sa akin ang problema nangyari sa aking ama? Namatay ang iyong ama sa bilangguan. Ang ama ko? Nakulong? Namatay siya sa bilangguan? Sandali lamang.
Kilala mo ba ang aking ama? Si Don Rafael Ibarra ang iyong ama. Bakit mo isa-isa ang tunay na nangyari? Maraming nagmamahal sa iyong ama dahil sa likas nitong kabaitan. Ngunit maraming naiinis at naiinggit sa kanya. Katulad na ng mga Kastila na sadyang sasama ang mga ugali. Ang mga mabubuting tao ay hindi nagtatagal at nagkakaroon ng maraming kaaway. Katulad na lamang sa iyong ama. Saan mo ba gusto mong bakasyon? Sa Malabon? Sa Dueco? Sa San Minsan, maaari ko ba munang makausap ang aking kapatid? Maria, nandiyan na ang kanina mo pang hinihintay. Sige, maiwan ko na muna kayong pumamalengke pa nga pala. Sige, alis na rin ako. Iyasin ka si Pako. Mabuti naman at naisipan mo dumanang. Akala ko hindi kasi mo na ako na. Hindi kita malilimutan, Maria. Buti mo sa aking panaginip ay kung aking nakikita. Sandali, naalala mo ba ang liham na ito? Yan ba ang sulat ko bago ako umalis? Anong sinabi ko dyan? Marami kasinungalingan. Sinabi mo dito na nag-aaral ka sa Gabasa dahil sa kung gusto mo ng iyong ama. At Oo nga pala. bakit yung problema mo? Nakalimutan kung may kailangan nga pala akong gawin. Kailangan ko tumungo muna sa aking bayan upang bisitahin ang aking ama sa sementeryo. Humayo ka nun. Hindi kita pipigilan. Pagdating mo doon ay alam mo itong bulaklak sa libingan ng iyong. Maraming salamat. Mag-iingat ka, Ibarra. Hihintayin kita. At di ba sa ibang lugar na tayo mag-uway? Bagang-bago pa to eh. Ano ka ba? Ganun din sa iba. Pero sariwa-sariwa pang inuhay natin. Yung mga buto may dugo pa at yung buhok. Hindi ko na kaya. Hindi ako makatagal dito. Nakakasuka. Ay nako. Ano nga dyan? Selan mo naman. Paano na lang kung may nag-utos sa'yo na kura na maghukay ka ng bangkay na 20 araw pa lang na ililibing. Kilabot naman ang iyong sinabi. Hindi lang yun. Nung gabing pang yun, grabe ang lakas ng ulan. Tapos yung ako nung kabaong na natanggal, kaya yung kalahati ng bangkay nakita na namin. Yung hinukay ko daw na bangkay, dapat daw ilibing ko dun sa libingan ng mga Chino. Bigat ng bangkay kaya hindi ko na nagawa. Ginoo, pagpasensyaan ninyo sapagkat hindi ako nakadalaw sa inyong ama. Nabalitaan ko na sinabi ni Ginoong Tiago na siya daw ang magpapagawa ng nicho para sa inyong ama. Tinamnan ko rin ito ng mga bulaklak at ng malaking krus. Roroon lamang iyon. Magandang umaga, Ginoo. Mayroon ho ba kayo nakitang libing na may palatandaan ng malaking krus? Isang malaking krus na may nakaukit na dibuho. Ayun nga, maaari mo ba kaming dalhin doon? Ay nako, sinunog ko na po yun. Sinunog? Bakit mo sinunog? Dahil ito ang utos sa akin ng kurang malaki. Yung kurang namamalo si Padre Garote. Kung sa gayon, nasa ang puntod ng aking ama. Baka sakaling alam mo kung saan siya nilibing. Wala na doon ang bangkay na hinahanap nyo. Dahil ito ay pinag-utos sa akin ng kurang malaki na hukayan at ilagay sa libingan ng mga Chino. Tsaka nung gabing yun ay... Hindi ko pa magagawa yun. Nung gabing yun, tinapon ko na lang yung bangkay sa ilog kasi naman sumapasama sa mga injik. Ikaw ay isang sunging palad! Anong ginawa mo sa bangkay ng aking ama? Wala ang ginawa sa iyong ama. Anong wala? Magsabi ka ng totoo. Wala talaga ang ginawa.
Baka ang kurang na pinalitan ko na sa Padre Damaso ang tinutukoy mong may nagawang masama sa iyong ama. Ah! Kailangan ba lupit, Crispin? Kuya, ayoko na rito. Natatakot na ako. Umuwi na tayo. Sa bahay ay hindi ako natatakot. Hindi ako nasasaktan. At hindi ako pagbibintang ng magnanakaw. Hay, hanggang kaya talaga nito, kuya. Sana, pagka-uwi natin, may magkasakit na lamang ako para alagaan ako ni nanay at hindi na niya ako pababalikin dito sa kumbento. Ikaw din, kuya. Sana magkasakit ka na lang din para sabay tayo. Hindi po pwede yung Crispin. Alam mo namang mas mamamatay sa sama ng loob si inay. Tsaka tayo, mamamatay tayo sa gutom. Magkano ba ang sweldo mo ngayon, kuya? 2 reales lang, Crispin. Nabuwasan ng malaki dahil sa mga kulta. Pwede mo bang paraan ang saraping sinasabi nilang ninakaw? Sisiraan ka na ba? Sabi ng sakristan mayor ay papatay niya raw ako sa palo kapag hindi ko inilabas ang salapi. Kuya, kung nasa akin man iyon, ay matagal ko na inilabas yun. Sana lang talaga, totoong ninakaw ko na lang ang mga salapi. Ang kinakatakot ko lamang ay baka malaman ito ni nanay. Ikaw, Basilio, minumultahan kita dahil sa pagmalimong pagpapatunog ng kampana. Ikaw naman, Crispin. Di ka makakawi hanggat di mo nilalabas ang iyong ninakaw. Pero, may pahintulot na po kami makauwi mamaya. Ito ang tandaan mo, mas mataas lang pumitong ko sa'yo. Saksak man sa kukodo mo. Wala kang karapatan na diktahan ako. Naintindihan mo ba? Mabuti naman kung gano'n. At ikaw naman, Crispin, sumama ka sa akin. Kuya! Ginoo, parang awan yung na Ginoo. Matagal na namin hindi nakikita ang aming ina. Crispin! Kung mag-alala, babalik ka kita dito. Pero, nakailangan mo muna mataas dito. Sigurado akong magugustuhan ng mga anak ko, hinanda ko sa kanila. Teka, gusto na nga ba sila? Oh, ikaw pala yan, Pedro. At sinong inaasahan mo, ah? Tabi nga! Para saan sa mga anak natin yan? Peste naman, oh! Hindi ako kakain, yun ang gusto mong sabihin? Ano naman sa ganon? Sige, kumain ka na. Wag na! Nawalan na ako ng gana! Kapag dumating yung mga anak mo, siguraduhin mo may pagtatabi akong pera! Inay! Inay, buksan niyo yung pinto, Inay! Inay! Anak! Ano nangyari sa'yo? Nasaan ang kapatid mo si Crispin? Nasaan si Crispin? Inay, ayos lang po ako. Pero si Crispin naiwan sa kumbento. Anong kumbento? Bakit naiwan sa kumbento? Kinuha po siya ng sakristan mayor. Pinauwi pa ako ng sakristan mayor ng mga alas 10 sa sobrang takot ko. Tumakas na lang ako. Siya, kumain ka na muna, anak. Lamang natira ng iyong ama kanina. Umuwi dito si tatay. Tapos umalis agad. Nay, paano kaya kung tayong tatlo na lang magsama-sama? Ako, ikaw, tsaka si Crispin. Mas tatahimik at gaganda ang buhay natin. Anak, huwag ka magsalita ng ganyan. Siya, kumain ka na. Hindi na lang po, inay. Naantok na po ako. Ah, ganun ba? Siya, sige, umuna ka na sa ating silip. At susunod na rin ako maya-maya. Liligpitin ko na ang mga ito. Ikaw ba ang ina ng magnanakaw?
Magtapat ka na kung ayaw mong barilin ka namin. Ina ng magnanakaw? Nasaan ang mga salapi na binigay sa'yo ng kanilang paggabi? Anong salapi? Huwag ka na magsinungaling. Sabihin mo na lang sa amin kung nasaan ang iyong anak. Yung malaki ay nakatakas, yung maliit ay saan mo dinala. Sumama ka na lang sa amin sa kwartel. Maria, kumanta ka naman upang maging masiglang ating pamamasyal na ito. Masyado malulungkot ang mga kanta ko. Huwag na rin. Ayos lang na malungkot para naman mabawasan ang nakakabinging katahimikan. Ay, naku, sige na nga. Sige na, Maria, pumayag ka na. Kuya! May buhay sa ilag! Ano yung pagkero tumanon? Salamat, Ginoo. Utang ko sa inyo ang buhay ko. Hindi dapat ginawa yun. Hindi dapat ipadalas-dalas sa inyong mga ginagawa. Mabuti na lamang hindi kayo napahama. Bakit mo ginawa yun? Paano na lang kung napahama ka? Mabuti na lamang ay hindi ka sumunod sa akin. Kung hindi ay mapapasunod ako sa mga mahal kong magulang. Mabuti pa siguro ay umuwi na tayo. Tiyak na pagod din ang ilan sa atin. Bagabag na taong iyon. Ay, 4 na taon na siyang ganyan. Balita ko nga naninirahan yan sa libingan ng Inchik. Ang sabi nila, nahawa daw yan sa kanyang inay. Ang sabi naman ng iba, nakuha niya sa bilangguan. Hindi nga naglalapit ang mga tao dyan na pinapalo ng kapitan. At bakit naman siya pinagpapalo? Kasi may niligtas siyang bata na nahulog sa kanal. Ang sabi ng kapisan, dapat hindi na lang daw iniligtas kesa naman magkaroon ng ketong. Bahay kubo, dahil kunti, kagalangan din, ay sari-sari. Hindi ka na. Dorke insisto, Eso Maria. Presento, wala akong kayang ibigay sa kanya kundi yun lamang. Ano yan? Tara, magdasal tayo sa simbahan. Alam mo ba, meron akong 2 anak at napakabait. Tara! Gusto mo, akala ko ba yung may ginagawa kang paraan kung matulungan ng babae? Sa ngayon ay wala pa akong nagagawa. Pero nakausap ko na ang kura at handa niya akong tulungan. Solo un momento! Bakit mo siya inuhuli? May kasalanan ba siyang ginawa? Está muy claro, senyor. Siya ay nanggugulo kaya namin siya hinuhuli. At iginawad mo sa kanila ang mabuting kalooban upang palaganapin ang pangaral. Hindi mo binawi ang biyaya ng salita. Sa kanilang loob at bibig at sa halip ay binigyan ng tubig upang mapawi ang kanilang mga uhaw. Ang mga salita ng Diyos ang magpapaunlad sa inyo. Kaya't kayong makasalanan, masdan nyo siya ng buong paggalang at pagsisisi. Tignan nyo na lamang si Gideon, ang matapang na si David, ang matagumpay na si Roldan, ang gwardiya sibil ng kalangitan at lalong marahas kaysa sa lahat ng mga sibil. Ginoong Alperes, di ba't higit na matapang at makapangyarihan ng krus kaysa sa kahit anong sandata? Mga kapatid, nararapat lamang na isabuhay nyo ang salita ng Diyos.
Dapat ay sinasaulo ninyo ang banal na kasulatan para naman hindi ko na pinapaalala sa inyo. Dapat ninyong malaman ang mga mahahalaga at mga kailangang bagay, ngunit marami sa inyo ang nakakalimot kaya namamatay nang hindi nagsisisi. Sabi nga sa Biblia na, kung meron kayong isang bahagi ng katawan na nagtutulak sa inyo upang magkasala, putulin ninyo ito at itapon sa apoy. Amigos, unámonos todos y cantemos juntos a nuestro Padre. Senyor Ibarra, pwede kontar kon may ayuda. Ano mang gusto nyo ay gagawin ko o kaya naway iuutos ko sa mga tauhan ko. Muchas gracias, Alcalde. Ngunit sa ngayon ay wala pa naman akong iuutos. Labasa po na un cartel. Don Ibarra. No, mas. Ayoko namang matulad kay Juan Palomo. Ako na nga naghanda ako pang kakain. Sige na, maglagay na kayo ng palitada. Basta bien. Maria! Maria! Despertar! Don Crisostomo, están bien chicos. Hindi ba kayo nasaktan? Naku, papakulong ko talaga ang nangangasiwa nito at sinalhuan iyon. Yan, senyor. Hindi mo na kailangan ipakulong na iba. Ako na ang bahala sa kaso ito at kay Alcalde. Look, Elefosidio. Anong nangyari? Akala niya ikaw ang napahamak, kaya nawalan siya ng malay. Ah, ganun ba? Magiging ayos lang ba siya? Oo naman, pahinga lamang ang kailangan niya. Sige, ikaw na magdala sa kanya sa kanilang bahay. Maraming salamat. Lo mismo ocurre con usted. Mahal na mahal kita, Maria. Hindi ko alam ang mangyayari sa akin kung mawawala ka sa buhay ko. Ito ay masamang simula. Disculpeme pero me tengo que ir. Nakatanggap ako ng telegrama sa Kapitang General sapagkat sabi niya siya'y darating mamayang ika-4 ng hapon. Kailangan ko ihanda ang aking tahanan sapagkat dito siya ratating. Paalam. Aba! Buenos dias! Buenos dias, padre. At ano inyong pinag-uusapan habang ako hindi pa narating? Binabanggit po ni Ginoong Crisostomo ang mga taong tumulong sa kanya sa pagpapatayo ng paaralan at ang arkitektong gumawa ng plano. No, may importantes arkitektos. Hindi mo na kailangan ng mga arkitekto pa para magpagawa ng ganyan. Tignan mo ako. Ako ang nagdisenyo ng ating simbahan. Pero kailangan po ng isang eksperto upang makapagpatayo ng isang gusali tulad ng paaralan. Ha? Eksperto? Estras Bomriando? Ang silitaran na isa lamang 4 na pader, isang bubong. Ba't mo pa kailangan ng isang dalubhasa? Nagpapatawa ka nga talaga, Ginoo. Ha! Tignan mo nga naman ang mga Indio. Natuto lang ng konti, masyado ng yumabang. Kaya pinaparasahan ng mga magulang niyo, hindi ka narapat sa mundong ito. Retire lo que dijiste. Bakit? Tama naman ang sinasabi ko ah. Crisostomo! Dito na! Tama na! Hindi masamang tao ang ama. Isa siyang malangal na tao. Mabuti siya. Ang nais niya lamang ay mapabuti ang kanyang bayan. Buenos días a todos. Nasaan si Don Crisostomo Ibarra? Kaya maya lamang siguro ay narito na siya. Tal vez el primero se implementa en Lua Trapo. Si Padre Damaso, nasaan siya? Hindi siya makakapunta at may sakit siya. Buenos días, Kapitan Tiago. Está bien este día? LS, Maria Clara. Sige, naiwan ko muna kayong dalawa. Mag-aasikasa lamang muna akong mga bisita. Maraming salamat, Kapitan Tiago. Iya, maswerte ang mga magulang mo. Marami na akong narinig na papuri tungkol sa inyo, ngunit higit kong pinasasalamatan ang ginawa ninyo kaninang pananghalian. Ngunit, Hayaan ninyong patunayan ko na hindi lamang parusa ang katumbas ng katarungan kundi gantimpala rin. what quieres decir?
Ilang minuto na lamang ay parating na si Don Crisostomo at karangalan para sa akin na kayo'y magkaharap muli bago ako lumisan sa bayang ito. Parang umaning Ginoong na kailangan ko na magtungo sa aking silid. May kailangan lamang akong asikasuhin. Ngunit paparating na si Don Crisostomo, hindi mo ba siya hihintayin na muna? Hindi na po. Sabi ang ire primero. Don Crisostomo, me alegro de verlo. Pakiusap, maupo ka. Esong honor ang makatanggap ng ganito mula sa kamahalan. Oo nga pala, nais kong sabihin sa hari ng Espanya na kayo ay parangalan dahil sa ninanais ninyong makapagpatayo ng paaralan. Maliit na bagay lamang aking nagawa. Hindi niyo na kailangan ako bigyan ng parangal para doon. Napakabuti mong tao. Hindi ko inaasam ang karangalan bagkus sa iyong pagtulong ng walang kapalit. Hanga ako sa iyo, binata. Tungkol sa nangyari sa inyo ni Padre Damaso, kakausapin ko ang arsobispo at pakikialaman ko ang pagka-excommunicado ninyo. Magbibigay tayo ng bahagdan sa korporasyon ng mga praile. Iyan ang sistema rito at kailangan nating mag-ingat. Lubos akong humahanga sa pagmamahal at pagmamalasakit ninyo sa bayan. Iyan ang dahilan kung bakit ko kayo gustong tulungan. Gracias for clear and... Sandali lamang, maiba ako. Nais mo bang sumama sa akin pabalik sa Espanya? Hindi na babagay ang katalinuhan mo sa bayang ito. Hindi ko kailanman malilimutan ang inyong kabutihang loob. Ngunit mas maligayang mamuhay sa sariling lupain kung saan namuhay ang aking mga magulang. Kung yan ang gusto mo ay hindi ko nakakadlangan. Pinapunta nga pala kita rito upang magkausap kayo ng iyong kasintahan na si Maria. Sige na, puntahan mo na siya at papuntahin mo ang kanyang ama rito para walang sagabal sa inyo. Salamat po sa inyo. Tatanungin ko itong malaking utang na loob. Ire primero. Gracias na sa kay Don Tiburcio. At Si Derecho. Ipinakilala ko sa inyo ang pinsan kong si Don Alfonso Linares. Kamag-anak din siya ni Padre Damaso. Conocerle, Kapitan. Padre, alam niyo ba kung saan pumakita si Padre Damaso? Maswerte ka at nandito na si Padre Damaso sa San Diego. Siguro maya-maya ay narito na siya. malala po ba sakit niya? Magagamot pa naman siya. Basta inumin niya lang ang bigay ko reseta. Ginoong Linares, gusto ko lang sanang sabihin sa'yo na nandito na si Padre Damaso. Maria Hiha? Loki Lepaso? Ako'y nag-aalala ng sobra dahil nalaman kong ikaw may sakit. Maayos naman daw ang kalagayan niya. Kailangan niya lang inumin ng mga gamot na nireseta sa kanya. Kapitan Tiago, mauna na po ako umalis. May dapat po ako asikasuhin. Muy bien. Muchas gracias. At hayaan ko kayong iatid hanggang labas. Kakasuka talaga ang amoy ng mga tao dito. Amoy, huwele mal. Ako ba ang pinasasaringan mo? Paano mo naman nasabi na para sa mga binibitawang kong salita? Alam mo. Kasi naman, isa ka lang namang hamak na labandera. O sige, pero como está tu cabello rizado? At talagang hinahamon mo ako, ha? Yes, mabuti po umuwi na tayo. Hindi! Kailangan matutunan ng babaeng ito kung saan dapat siya lulugar. No me reconoces? Hindi mo ba alam na ako'y taga Maynila? Hindi nakakapasok sa bahay ko ang mga alperas dahil hanggang pintuan lamang sila. De verdad? Hanggang pintuan lamang sila. Pero pwedeng pumasok ang pilay na katulad ng asawa mo. Talagang... Tama na! Alam mo bang napakalaking skandal ang ginawa niyo dito? Pardon, Lepaso. Pasensya na sa nangyari. Sige, mauna na kami. Kailangan hamunin ni Linares ang alperas sa isang duelo. Kung hindi, ay huwag niyong ipakasal sa kanyang si Maria Clara.
Hindi nararapat mapangasawa ng inyong anak ang isang lalaking duwag. So es todo, Kapitan. Hasta la próxima. O Elias, ikaw pala yan. Nang mapaglilingkod ko sa'yo. Sandali, may iba ako. Alam mo bang nakakita ko ng kawayan na hinagulilab? Mga di ba? Hindi po dapat kawain natin pinag-uusapan. Kailangan niyo lahat itago lahat ng kasulatan at tumakas na rin kayo. Kailangan niyo sunugin ang mga kasulatan na nagpapahamak sa inyo. Kailangan na po natin magmadali. Nagugulahan ako. Ano ba ang nangyayari? Natuklasan ko po magkakaroon ng pag-aaral sa pamaya at napangalan sisigaw niyo ng mga magsik na bayaran. Kaya raw nagbayad sa nila. Kaya hawag na po mag-anilangan pa. Ay hindi kumilos bago pa mahuli ang lahat. Ngunit saan ako pupunta? Hinihintay ako ni Maria Clara. Kahit saan basta malayo sa lugar na ito. Sige, tulungan mo na ako ayusin ang mga papeles. Ginoo, kilala niyo ba si Ginoong Pedro Ibarra Media? Oo, ninuno ko siya sa tuhod. Pinikli na lang mga apelido sapagkat masyadong mahaba ito. Alam niyo ba siya ang dahilan ng pagkasaway na aking angkan? Matagal ko na hinahanap ang apelyado na yan. Tingnan mo nga naman, ikaw ang binigay ng Diyos sa akin. Makapaghiganti din ako. Dapat ka mamatay! Kumilangan ka, Elias! Pag-uusapan natin ito. Pagkahanap lang ako ng baka gagamitin para sa pagtakas. Tayo mabuti, Ginoo. Ito ang aking plano. Dadalhin ko kayo sa bahay ng isa kong kaibigan sa Mandaluyong na. Pagkatapos nun, dadalhin ko sa ang salapi na yung tinago ko sa inyo para kayo makapag-ibang bansa. Mga ibang bansa? Makakapamuhay kayo sa ibang bansa ng tahimik at walang gulo. Marami kayong salapi, isa pa, sa Espanya ay marami kayong kaibigan. Marami kayong matutulungan sa inyong mga kaibigan para malinis ang pangalan. Mas mabuti pa, ang lupain kayo sa sarili nating bayan. Elias, 2 ulit mo na ako iniligtas. Dapat lamang na ibalik ko sa inyo ang inyong yaman. Kaya sumama ka sa akin sa ibang bansa. Manirahan tayo doon at magturingan tayo bilang magkapatid. Ipagpatawad niyo, Ginoo. Ngunit hindi ako makakasama sa inyo. Hindi ako magiging maligaya sa ibang lupain. Dito ko nais magtiis at mawalan ng buhay. Pero bakit mo ako pinayuhan mag-ibang bansa? Sa ibang bansa, hindi kayo makakaranas ng hirap. Maaari kayo magtagumpay doon. Kung daranasin nyo, baka dumating sa panahon ay masaklaman ninyo sa inyong bayan. Hindi totoo yan. Kahit kailan ay hindi ko itinakbil ang sarili kong bayan. Ang tanging iniisip ko lamang ay ang makakabuti para sa sarili kong bayan. Sandali lamang. Saan ka nagmula, Ginoo? Galing pa ako Maynila. Irarasin ako ng damo ang hukom at tangkura sa Maynila. Sige, maaari ka na magpatuloy sa iyong paglalakbay. Sapagkat may isang biyanggo ang nakatakas na at hanggang ngayon ay hinahanap ka. Makakasakay, Ginoo. Uuna na po ako. Hinahabot tayo ng mga galit na din. Hindi tayo mananalo, Ginoo. Wala tayong sandata. Sige na, Ginoo. Uuna na ako. Sino ka? Hindi ko! Anak ko! Nay! Nasa kumberto mo! Nay! Siguro na Nay, ako to. Basilio! Anak! Basilio! Basilio! Anak! Nay, ako to si Basilio. Hindi niyo ba ako nakikilala? Basilio! Anak! Nay! 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 Nay, huwag niyo ako iwan, Nay! Nay! Nay!
magbabayad yan. Si Isa po, nanay ko. Makinig ka sa akin mabuti. May sugat ako at 2 araw na akong hindi kumakain at umiinom. Ilang oras na lang siguro ang mga matay mo. Ganito. Sunugin mo ang aming katawan ng iyon. Sa ang darating, ayaw kaya mo yung ginto. Yun ay para sa iyong pag-aaral. Kung mamatay man ako, hindi ko makita ang bukal-iwayway sa mahal kong bayan. Sa mga nakasaksi nito, patiin niyo siya at huwag niyo siya kalimutan ng mga nagtanggol at namatay sa inyong bayan.